So, sabi na, okay, patuloy natin ha. So, ang tanong ngayon dito mga kapatid, sa wudu, di ba kanina, sabi natin kanina, nakalagay sa hadith ng Prophet sallam na sunnah magsagawa ng siwak sa paggamit ng wudu, right? Same yung pattern ng konteksto sa hadith. Sa hadith naman ito, na yun nga, kung hindi maging pahirap sa ating umma, uutusan ko sila, sana na isagawa ng siwak sa wudu. Ngayon naman sa sala. Paliwanag natin sa wudu kanina, ang sunnah, ang pinakamain na gagawin, ang sunnah na ito during the wudu ay bago magbungo. Ibig sabihin, makikita natin within the performance of wudu, right? Sa loob ng wudu. But when it comes to sala, hindi pwede. So ano yung pagkakaiba? Kasi may intention mo sa magiging focus mo, magsisiwa ka na hindi ka na magsabi, hindi na focus sa magsabi. Wala nang pusyo. Wala yung pusyo. Wala yung pusyo. Masyado ka parang masyado. Kasi, ang pagkakaiba ay malinaw. Sa loob ng wudu, pwede kang magsalita, pwede kang gumawa ng anumang bagay. Right? Samantalang sa loob ng sala, hindi ka pwedeng gumawa o anumang action na hindi bahagi ng sala. Tama? Yan ang una. Pangalawa, during the prayer, during the sala, ay inuutusan ka ng sharia na makinig sa pagbabasa ng imam. Tama? Samantalang sa wudu, wala namang magbabasa ng magana sa wudu. Then sa pangatlo, ay kinakailangan mo at kabilang sa kondisyon para tanggapin ang sala mo ay ang khusyu'. I mean, pagkakaroon ng tranquility, no, focus sa tinatawag na pagdarasal, pagtuon mo doon sa pagdarasal. Samantalang sa wudu ay hindi kinakailangan ng khusyu'. Di ba? Kaya pwede kang mag-ingay habang pwede kang magsalita habang nagsagawa ng wudu. So yun ang pagkakaiba nun. Na kung kaya, dito sa pagdating sa pagdarasal, hindi applicable na nasasabihin na within the prayer, within the salah, ang pagsisiwa. Ang sunnah sa pagsasagawa ng siwak. Bagkus, ito ay gagamitin ang siwak bago ang salah. Okay? So yung makikita mo ay bago magtakbiratul ihram. Tanong sa Diba? paano pang yung sa khutbah? Pwede ba magsuwak? Khutbah. During khutbah. Abang okay, actually yung at saka makikita natin mga susunod. Masyadong advanced. You know? Okay. Pangalawa, ang mga lingkod o ang mga alipin ay inuutusan sa bawat kalagayan ng paglapit sa Allah Azza wa Jal na maging nasa kalagayan ng ganap na kalinisan at kaayusan bilang pagpapakita ng kadakilaan ng pagsamba. So yun, ibig sabihin, since na it's one of the reason kung bakit ay kailangan prepared ka makipagharap sa Allah, bukod doon sa requirements ng salah, ay kinakailangan handa ang physical na pangatawan mo. At kabilang na rito yun, tinatawag ng kalinisan. You know? So, kasunod dito mga kapatid, bilang ikaapat na bahagi, siwak sa loob ng masjid. Okay? So, ano bang rules sa paggamit ng siwak sa loob ng masjid? So, walang hadlang sa paggamit ng siwak sa loob ng masjid. Ito ang panindigan ng mga Shafi'i, Hanbali at pinili rin ni Ibn Taymiyyah at Ibn Baz rahimahullah. Okay? So yun, ano yung mga patunay mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang mga patunay, ito yung mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, laula an asyukka ala al-mu'minin wa fi hadith Zuhair, yung same hadith, yung mga binanggit natin mga nauna. Okay? La amartahum bisiwaki 'inda kulli salatin. Okay? Mas parehas tayo ng uniform. You know? La amartahum bisiwaki 'inda kulli salat. Yung nga kung hindi ko lamang ipapahiraw sa mga mananampalataya o sa aking umma, ay pinag-uutos ko sana sa kanila ang paggamit ng siwak sa bawat sala. No, yung word na salitang 'inda dito, 'inda kulli sala, no?
Ibig sabihin na inda sa ating wika, yung sa bawat oras ng, ay tumutukoy sa mismong panahon ng lugar. Panahon o lugar. Kaya't kabilang dito ang pahintulot ng paggamit ng siwak sa loob ng masjid kung saan isinasagawa ang sala. You know? So yun yung ano doon. Bagamat walang wording itself na masjid, pero yung tinatawag na sala, saklaw na yun, mga kapatid. Saan ba tayo nagsasagawa ng sala? Hindi sa masjid. Maninaw? Na kung kaya ito ay batayan na pwedeng gamitin ang tinatawag na sabihin natin siwak sa loob ng masjid. So ikalawa, walang anumang teksto na nagbabawal sa paggamit nito sa loob ng masjid. Lalo na't nariyan ang dahilan upang ito'y gamitin. Ang pagiging sunna ng siwak bago magsala sa pagbabasa ng Quran. You know? So yun yun. So makikita natin may mga nagsisiwak sa loob ng masjid, walang problema. Sino man yung nagbawal na sasabihin, bawal magsiwak sa loob ng masjid, sapat na ang kanyang behavior ay isang hunghang. Kahunghangan. You know? Then next question. Now, ikalimang bahagi, ang siwak sa pagbanggit sa Allah at sa pagbabasa ng Quran. Now, so inirekomenda ang siwak sa tuwing babanggitin ng Allah at sa pagbabasa ng Quran. Ito ay napagkaisahan ng apat na madhab, Hanafiya, Malikiya, Shafi'i at Hanbali. So anong patunay sa tinatawag na hadith na ito, mga kapatid? Anong patunay? Mula kay Ali radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza tasawwaka thumma qama yusalli, qama al-malaku khalfa. Fatasamma'a li qira'atihi fayadnu minhu aw kalimatan nahwiha hatta yad'u fahu ala fihi fama yakhruju min fihi shay'un min al-Qur'an illa sara fi jawfil malak wa tahiru afwahukum bil Qur'an." Napakaganda ng hadith niya, mga kapatid. Pakinggan niyo. Kapag ang alipin ay gumamit ng siwak at pagkatapos ay tumayo upang magsala, may anghel na tatayo sa kanyang likuran. Try to imagine na you are that person. Ikaw yung alipin na ito na tinukoy sa hadith. Na bago ka nagsala, nagsiwak ka. Right? Tapos after that, nagsagawa ka ng sala. Then pag sasagawa mo ng sala, try to imagine na may anghel na lalapit sa akin. Pero huwag mong imagine na kung anong klase ng anghel, kung anong forma ng anghel. Baka naman ang anghel, gusto ko yung lalapit sa akin, malaki yung boobs. Mga ganito. Bawal yun, mag-imagine, mga kapatid, yung itsura ng mga anghel. Subhanallah. Kasi hindi natin pwedeng bigyan ng ng imahinasyon ang forma ng anghel, maliban lamang sa kung ano ang tinukoy sa Quran o sa hadith. Bukod dito, transgression ang tawag dyan. You know? Ito ay isang tinatawag na paglapastangan, at ito ay labag sa batas ng Sharia. Malinaw? May mahalaga, anghel na tatayo sa kanyang likuran. So ano gagawin ng anghel na ito? Makikinig sa kanyang pagbasa at lalapit sa kanya o sa mga salitang kahalintulad nito. Hanggang mailagay niya ang kanyang bibig, yung bibig ng anghel, sa bibig ng nagbabasa. So try to imagine you are that person. Di ba? So huwag mo namang imagine ang kalaswaan, subhanallah, yung sinasabi ko sa'yo, green-minded ka eh. You know? Kaya't anumang lalabas na salita mula sa kanyang bibig na galing sa Quran ay pumapasok sa loob ng anghel. You know? Kaya't dalisayin ninyo ang inyong mga bibig para sa Quran. So, yun yung mga kapatid. So, ibig sabihin, sa bawat salita na lalabas sa bibig mo mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay agad na papasok sa kaloob-looban ng anghel. Malinaw? Kaya nga yung word na ginamit sa hadith in Jawfil Malak. Jawf, isa sa mga kahulugan ng Jawf ay tiyan or sikmura. You know? Subalit, wala namang tiyan ang mga anghel. Kasi wag natin imagine mga wakwak, mga manananggal, walang tiyan. Kasi ang mga anghel ay anghel na kung saan hindi sila kumakain. Kaya hindi sila kailangan ng kumakain ng tiyan kasi hindi naman sila kumakain. Pero meron silang kaloob-looban. Kaya Jawf, isa sa mga kahulugan ng Jawf is loob. Okay? Halimbawa, Jawf or Gurfa. Sabihin, pusod ng, o kaya pinaka-gitna ng Gurfa. Bottom of the room. Yes, bawal. Yes, may mga hadith na kung saan ay ang anghel ay pinagyan ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkawangis ng specific na tao sa panahon pa sa may nangyari yan. Si Anghel Jibril ay nagwangis ng kamukha mismo ng sahaba. You know?
Pero doesn't mean na si ano yun, mismo yun ang utsura ni Angel Jibril alayhi salam. Kasi nakasaad sa hadith yung 600 wings. Bali pala sa Jolo, mukha kang hindi. Anghel na may sungay? Bali pa, sinabi, ito mukha kang hindi. Bawal. I mean, metaphorically, your face is like an angel. Ibig sabihin, metaphorical yun. Ibig sabihin, magiliw, diba? Kumbaga ay kahali-halina, diba? Maganda, o something like that. So, metaphorical. Pero wag mong iliteral. Na yun talaga yung, ganun talaga yung mukha ng anghel. You know, figurative speech ang tawag dyan. Ha? Hindi ang halimbawa, parang siwak ka magsalata mayawa. Paano kung hindi mo memorize pa yung binabanggit mo sa oral, may contact mo? Memorize man o hindi man, may mali man ang mahalaga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibigkas mo. Either mayroong pag-striving, mayroong struggle sa pagbabasa mo o hindi. You know? Okay, this is another part. Oh, yes. Siwak ko, pwede rin sa babae. Lahat ng ito. Pag sa aming ummati, nakalagay sa hadith, no, laulaan asyuka ala ummati, awal al-mu'minin, yan ay general statement na tumutukoy sa lahat ng mananampalataya. Mga babae, No. malapit na siwak. May mga gumagamit ng siwak ng mga babae kung hindi nyo lang nakikita. Mga alimbawa, meron ako nakikita ng babae gumagamit ng siwak. Mga lola na siguro. Ha? Mga lola. Iwan ko sa'yo. Meron nga. Meron mga gumagamit. Hindi lang kasi nakikita. Hindi ibig sabihin nyo nakita, wala na. Yun mga kapatid. Sa loob ng bahay. Hindi sa babae, hindi ka Oo, kasi good. Oo, kasi yung mga babae kasi napaka masagwa na magsisiwak sila publicly. Ha? Parang mahihiya sila. Hindi kasi bagay sa kanila na i-public na Kasi of course, pinangalagan nilang modesty. Kaya para sa room nila, ganun-ganun lang, walang pakialam. Kahit kabkabi nila yung siwak. Di ba? Question pa ito. Kasi bawal natin imagine. May sinasabi sa and the angels kaanak sa mga anak kaya nagkaroon ng gaya. Yung sinasabi ng Kali, mga sinasabi nila na huwag ka maniwala dyan, mga walang katuturan. You know? totoo yun, basta. Ano mag-aasawa ng anghel? Ano ba? Kasawa ng mga babae sa lupa. Kaya Hindi nga sila pwede wala silang kapatid. Wala silang kasarian, wala silang yung kanya mga hersey, mga chismis lang yan. Kumbaga, buko sa marites fake news, mga katang-isip lamang. Panintan yung babae sa paraiso. Ano ba yung natin, yung lecture natin, yung fake o babae sa ipaparaiso at Pero gusto mong marinig. Ang babae sa paraiso? Kaamthali lu'lu'il maknun, jazaan bima kanu ya'malun. Yung mga babae, ay ito happy lang ha? Baka hindi ka makatulog. Mga babae sa paraiso ay kaamthali lu'lu'il maknun, mapupungay ang kanilang mga mata. Na para mashallah mga lu'lu'il maknun. Nagniningning ng mga perlas ang kanilang mga mata. Di ba sa suratun naman, makikita mo yan, na gabundok ang kanilang harapan. Laging birhin. O tapos na, dyan muna tayo, baka hindi ka makatulog. Okay mga kapatid, let's talk about ika-6 na walang iba kundi yung tinatawag na ang siwak tuwing Yawmul Jum'ah, Biyernes. Ang paggamit ng siwak para sa Salatul Jum'ah ay sunnah. Ito ay tinatawag na sunnah. At ito ay napagkaisa ng 4 na madhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i at saka Hanbali. Ano yung mga patunay mula sa sunnah? Ay mula sa sunnah, mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, "Ghuslu yawmil jum'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamussu min at-tibi ma qadara alay." Ang pagligo tuwing Yawmul Jum'ah ay tungkulin ng bawat taong nasa gulang na ng pagbibinata. At gayon din ang paggamit ng siwak at paglalagay ng pabango ayon sa kanyang makakayanan. You know? Paggamit ng siwak at paglalagay ng pabango ayon sa kanyang makakayanan. So dito mga kapatid, makikita natin na nakalagay sa hadith na ang pagligo tuwing Yawmul Jum'ah ay tungkulin ng bawat taong nasa gulang na pagbibinata. Kaya naman,
may mga fuqaha na ang kanilang deklarasyon dito na wajib para sa mga nagbibinata o kaya nasa wastong gulang ang pagligo during the Yawmul Jum'ah. May mga fuqaha at patutunghayan natin yan sa mga susunod na mga lecture actually. Pero ang pinaka-right opinion, ito ay sunnah muakkada. Kasi may mga ilang dalil, may mga ilang mga sahaba na napatunayan na during the Jum'ah prayer, pagkatapos sa kanilang trabaho, agad sila nag-Jum'ah na hindi sila nililigo. You know? Na nagpapatunay na ito ay sunnah muakkada. Lumihis ang kautusan na ito mula sa wajib papunta ng tinatawag na sunnah muakkada. You know? Kaya naman, nakahilira dyan yung siwak sa hadith na yan. Di ba? Yung siwak at saka yung pagpapabango. Kasi kung sasabihin na obligado ang pagligo ng Yawmul Jum'ah, ibig sabihin obligado rin ang pagsisiwak. At walang ulama at walang mga fuqaha nagsabi na obligado ang pagsisiwak. You know? At maging yung tinatawag na, sabihin natin, pagpapabango. You know? Sa kanima kaya na. Kung kaya, yung pagiging, sabi na, kumbaga, yung tungkulin na sinabi dito ay, kumbaga, nagpapahiwatig ng pagiging mabigat na sabihin natin na kapakinabangan na yun. Na kinakailangan mas mainam, kumbaga, no? At huwag kaligtaan ng isang Muslim na maligo siya ng Jum'ah. Alam ko mga kapatid, hindi ka marunong maligo, pero naman, every Friday naman, subukan mo. Mula kay Amr ibn Sulaim al-Ansari radhiyallahu anhu sinabi niya, Ashhadu ala Abi Sa'id, qala ashhadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-ghusl yawmul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa yastanna wa ayyama satiban in wajad. Qala Amr amma al-ghusl fa ashhadu anna wajib wa amma al-istinanu wa tibu fallahu alam aw wajib am la. Ako ay sumaksi mula kay Abu Sa'id na nagsabi, ako ay sumaksi mula sa Prophet sallallahu na nagsabi, ang ghusl daw, ang pagligo daw tuwing yung Jum'ah ay wajib. Ay obligado para sa bawat taong nasa edad ng pagbibinata. Ibig sabihin, nasa wastong gulang. Sa mga kalakihan lang ito. At gayon din ang paggamit ng siwak at ang paglalagay ng pabango kung mayroon. Sinabi ni Amr, isa sa mga sub-narrator, tungkol sa ghusl, ako ay sumasaksi na ito ay wajib, ngunit tungkol sa siwak at pabango, ang Allah higit nakakaalam kung ito ba ay wajib o hindi. Okay. So yun mga kapatid. So ang mahalaga ay wag natin kaligtaan yung fitratus sunan, yung sunan na ito mga kapatid, especially yung pagligo yung Jum'ah, ang siwak at saka yung pagpapabango. Kasi alam natin ang Friday is an extraordinary day para sa ating mga Muslim. Di ba? Kumbaga ay masabi natin na special day para sa ating mga Muslim mula sa mga regular days. Now, siwak sa pagpasok ng bahay. Inirekomenda ang paggamit ng siwak kapag pumapasok sa tahanan. Ito ay napagkaisa ng 4 na madhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i at Hanbali. You know? Ano yung patunay mula sa hadith ni Shuraih na nagsasabi, Sa'altu Aisha, qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita, qalas bis siwak. Tinanong ko si Aisha, ano ang unang ginagawa ng Propeta sallam kapag siya ay pumapasok sa bahay? Sinabi niya ang paggamit ng siwak. Ang paggamit ng siwak. So, pinaliwanag ito ng mga ulama, bakit mga kapatid? Dahil, isa sa mga advantage nito, kapag gumagamit tayo ng siwak bago pumasok ng tahanan, at least hindi ka pagalitan ng asawa mo. Lalo pat ang asawa mo ay naghanda ng pagkain. Tapos, sa labas pala kumain ka na kasama ang mga friends mo. Di ba? Oh. So pag tanggalin ng ebidensya, di ba? Lahat ng bakas ng kailangan tagal. Sa mga mashallah, pinag-iingatan ka ng Sharia. Mashallah. Kasi pwede naman tayo hindi naman sinasabi magsinungaling, no? Actually, kabilang yun sa excuse ng pagsisinungaling. Yung sa asawa natin. Di ba sasabi ng asawa mo, ano ba, honey, yung yung pagkain, masarap ba yung pagkain? Sarap. Kahit alam mo na, kahit nangingiwi ka na sa sa sobrang pait. Kailan mo pa rin sabihin ng tinatawag na masarap. Di ba? Excuse yun sa tinatawag na mula sa mga pagsisinungaling. White lies. Ano sabihin mo ito? Wala namang white ba? Kung mayroong white lies, mayroong tinatawag na black lies, mayroong orange lies. Di ba? Binibigyan ng kulay yung mga pagsisinungaling. Di ba? Modern term, kumbaga, ang ginagawa nila. So, yun. So, pwede yun, mga kapatid. Di ba? Alam mo, honey, ano ba, maganda ba ako? Sabihin mo sa kanya,
mas maganda ka pa kaya sa buwan. Di ba? I mean, hindi ka nagsisinungaling doon sa totoo lang. Ang tawag dyan sa Arabic, yung tinatawag na tawriya. Ang tawag. Tawriya ang tawag dyan. Kasi even the tawriya, merong patunay na pwede tayong magtawriya. Hindi, actually, sa Sharia, may tutunan na sinungaling. Na sinungalingan yun. Although, sa common people, sinasabing sinungaling yun. But sa Sharia, hindi yun tinatawag na, ang tawag dyan is tawriya, ang tawag. Anong tawriya? Anong patunay na pwede ang tawriya sa atin? Sa hadith, yung Anghel Jibril alayhi salam, hadith yung Anghel Jibril alayhi salam ay nagkatawang siya para hindi siya makilala. O nagkatawang tao siya, para hindi siya makilala. Yung sa hadith Jibril, iba yung tanong mo tanong kung sino yung Panginoon mo, sino yung ano yung Islam, ano yung iman, ano yung tinatawag na ihsan, yung mahabang hadith. So siya yung nagkatawang tao. Okay? Para hindi siya makilala ng tao. Ibig sabihin, nagbalat kayo siya. Now, yun ang tawriya. Pwede ka magbalat kayo for good reason. Hindi pagsisinungaling yun. Okay? For good reason. Kaya nga sabi ng mga ulama, for good reason, walang problema ang tawriya. Pero kapag black propaganda, hindi pwede. O kaya sabihin natin ay, yung pagkasiraan, katiwalian, o anong corruption, ng mga katulad, hindi pwede. Okay? So, in a good purpose, walang problema ang tawriya. Dito sa asawa mo, pwede yung tawriya. Ang tawag dyan is tawriya. Hindi natin pwede sabihin na kasi pagsisinungaling. Pagkukunwari. Sa mga nag-aaway, na pwede mong sabihin na halimbawa, alam mo ba, sinabi na mabaho daw yung hininga mo, mabaho daw yung tinatawag na kilikili mo. Alam mo, kapatid, hindi gano'n na sinabi ni kapatid sa'yo. Bagus, pinupuri ka niya, mabango daw yung hininga mo. Ganun ba? So, to reconcile between the two parties. So, walang problema yun sa Islam. Bagus is kabilang yun sa mga excuse, mga kapatid. So, yun ang tinatawag na tawriya po ang tawag dyan. Kaya walang problema ang paggamit ng tawriya, basta ayon sa magandang layunin. Ayon sa magandang tinatawag, mabuting layunin. So, yun yung katulad nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang inuuna, bago siya pumasok ng kanyang tahanan ay magsisiwak siya. Kasi alam natin, galing sa labas, exposed masyado yung kanyang bibig, yung salita, ang Propeta sallallahu nagsisermon siya sa kanyang mga sahaba. So, yung epekto ng pagsasalita, alam natin yan, galing sa mag-dry yung magkakaroon ng ibang hininga. O kung ano man yung kinakain sa labas, di ba? So, at least papasok sa loob, kausap. Alam mo, ikabilang din yan sa, mashallah, yung magandang ugnayan, napanatili ang ugnayan ng mag-asawa at saka ng pamilya. Kasi isasalubungin ka ng asawa mo na, alam mo yun, hindi may mahanghang yung hininga mo. Diba? Siyempre, pag salubong mo sa asawa sa harapan, hahalikan ka niya. Siyempre, maganda yung halimuyak ng bibig mo. Diba? Maganda yung hininga ng tinatawag na bibig mo, mga kapatid. Sorry sa mga walang asawa, ha? Hindi na makarelate nito. So, yung ganun. Yun yung ganun yung mga advantage. At yun yung mga, subhanallah, maging sa mga, mapapansin mo, kumbaga, normal na gawain, maaaring normal consider. Pero, yung impact nito at saka yung wisdom nito ay napakalawak. Ay panahon sa panahon ng Mana Prophet Jerusalem na yung mga sundalo nagsisiwak, yung mga Hudyo natakot na. Actually, yan ay narinig ko rin na kwento, pero narinig ko rin yan, na isa sa mga natakot daw yung mga kalaban noon dahil sa during the battlefield. Di ba? Yung nakikita ng mga tao na nagsisiwak yung mga soldiers, mga Muslim soldiers, so nangamba sila na kinakainan yung I mean, nanggigigil sila sa tinatawag na galit. O kasi pati puno ng kahoy o kaya mga kinakatkat nila. Kaya, I mean, that is a story na it was heard, but I don't know, it is proven by the history. Allahu alam. Okay. So yung mga kapatid, sa hadith, at mula din sa hadith Ibn Abbas radhiyallahu an, annahuma bata 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية إلى آخر الحديث. Ako ay natulog sa isang gabi kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagtatapos ng gabi, bumangon ang propeta, lumabas at tumingin sa langit, no? Pagkatapos ay binasa niya ang talata mula sa surah Al-Imran, katotohanan sa paglikha ng mga kalangitan at lupa at sa pagpalipat-lipat ng araw, sa surah Al-Imran verse 191. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay, gumamit ng siwak. Diba?
So nagsagawa ng wudu at nanalangin. So dito, bumalik siya sa bahay. Yun ang punto doon. Nagsagawa ng wudu at nanalangin, pagkatapos siya ay nahiga, at saka muling bumangon, tumingin sa langit, binasa muli ang parehong talata at bumalik, gumamit ng siwak at nagsagawa ng wudu at muling nanalangin. So yun yung sa mga ginawa ng Prophet. At dalil yan din na pwede ang siwak is bago magsabihin natin ay bago mag-alahan ng Allah at bago magsagawa ng bababasa ng Quran. Then, yan, siwak sa paggising mga kapatid, no? Siwak sa paggising, actually yan kanina, natin. Kapag bubangon ng persala, yan, kapag baan sa paggising natin, siwak din. Sa atin ngayon is nagtututbrush. Pero walang duda, mas mainam pa rin ang tinatawag na siwak. Siwak kapag nagbabago ng amoy. Okay. Now, pag nagbabago ng amoy, inirekomenda ang paggamit ng siwak kapag nagbabago ang amoy ng bibig. Ito ay napagkaisahan ng 4 na madhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i at saka Hanbali. Ano ang patunay? Mula sa hadith ni Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu an, sabi niya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layli yashusu fahu bisiwak. Kapag bumangon ng Propeta sallam sa gabi, nililinis niya ang kanyang bibig gamit ang siwak. You know? So yun mga kapatid. So ang punto ng patunay, ang dahilan ng siwak kapag nagigising mula sa pagtulog ay ang pagbabago ng amoy ng bibig, walang duda. Kaya't ito ay nagpapatunay na ang siwak ay sunnah tuwing nangyayari ito, sa tuwing nababago yung amoy. Mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, nagsabi ng Propeta sallam, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb. Yung siwak ay paglilinis ng bibig at nagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Allah. So anong punto ng patunay? Dahil ang siwak ay sanhi ng paglilinis ng bibig, at tuwing nagbabago ang amoy nito at nangangailangan ng paglilinis, masigit na nagiging mariin ang pagiging sunnah ng siwak. Siwak sa harap ng mga tao. Ito na. Siwak sa harap ng mga tao. Ang siwak ay sunnah sa lahat ng kalagayan, kahit sa harap ng mga tao. So ito ang panindigan ng karamihan. Kaya wag kang, but of course, sinabi ng mga scholar, maging yung mga sheikh ko, wag ka naman hindi appropriate na magsisiwak ka habang kinakausap ka ng tao. Yes, walang problema. Walang recommended yung pagsiwak kahit sa harapan ng tao. Pero kapag yung tao ay hindi nakikipag-usap sa'yo. Alangan magsiwak ka ng siwak, nakikipag-usap sa'yo. Ang siyagwa tingnan. Di ba? Bagkus yung may mga chef nga namin na hindi nila ina-adapt yung paglagay ng siwak dito sa jive, dito sa harapan. Kasi hindi siya kanais-nais. Okay? Hindi siya inappropriate. Kasi bakit makikita ng kaharap mo, ano yun? Alam mo yun? Parang pandidirihan. Bakit? Pa tinatago yun. Kasi panglinis yun ng bibig mo. Kasi lagay mo dito. Hindi naman bulpin yan. Di ba? So, inilalagay yun sa tamang paglalagyan, mga kapatid. Di ba? So, yun yung mga, kumbaga, etiquette ng paggamit ng siwak. Okay? So, mula sa hadith ni Abu Hurairah, yun nga, yung la'amartum bisiwak ma'kulli salah. So, punto ng patunay sa pangkalahatan, ipinapakita ng hadith na ang siwak ay sunnah sa lahat ng kalagayan, lalo na sa oras ng asala. At yamang ang mga sala na fard ay sinasagawa ng sama-sama sa mga masjid sa harapan ng mga tao, malinaw na ang paggamit ng siwak sa harap ng mga tao at sa mga masjid ay kabilang sa mga sunnah na kaaya-aya. At ganyan sa hadith ni Abu Musa al-Ash'ari. At ito Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadi yaqulu a'a wasiwaku fi fihi kanahu yatahawwa. Dumating ako sa Propeta sallam at nakita ko siyang gumagamit ng siwak na nasa kanyang kamay. So sinabi niya, di ba? Yung ano ba? Dahil sa kumbaga ay ano tawag diyan sa atin sa Tagalog? Naduduwal. Okay? Habang ang siwak ay nasa kanyang bibig na para bang siya ay naduduwal. You know? So, anong punto ng patunay na ito ay mula sa larangan ng paglilinis at pagpapabango, hindi ng pagtanggal ng dumi. You know? So, yun ay sabihin natin Dahil ang Propeta sallam ay hindi nagtago sa paggamit nito. Kaya nga pinamagatan ng mga ulama na ang hadith na ito na ang paggamit ng siwak ng imam sa harap ng kanyang nasasakupan. Kaya makikita mo, mga imam naglilicture, nagsisiwak sila sa harap ng kanilang mga afrad, sa kanilang mga estudyante. So yung khutbah kanina, walang problema. Baka bago mag-khutbah, gumamit ka ng siwak. Huwag lang yung during the khutbah, mga kapatid. Pero yung post, sabi sa pagitan ng dalawang khutbah, may post pwede kang magsiwak. Walang problema.
Pero yung habang nagsasalita ka, nagsisiwak ka, that is not appropriate. You know? So ikalawa, ang siwak ay kabilang sa mga gawain ng ibada at pagpapalapit sa Allah na hindi kailangang itago. Yes, totoo yan. Ikatlo, ang Muslim ay iniutusan na sa lahat ng kalagayan ng paglilingkod sa Allah ay nasa kalagayan ng kalinisan at kagandahan bilang pagpapakita ng karangalan ng pagsamba. Ikaapat, walang anumang tiyak na patunay na nagbabawal sa paggamit ng siwak sa harapan ng mga tao. Sino? Now, paraan ng paggamit. Let's talk about the paraan ng paggamit ng siwak. Unang bahagi, yung gamit ba ang kanang kamay o kaliwang kamay? So, mas mainam ang paggamit ng kanang kamay. Ito ang paninindigan ng karamihan na Maliki Shafi'i at isa sa mga paninindigan ng Hanbali. May mga ilang scholar ng Shafi'i, hindi lahat ng Shafi'i scholar, na ang para sa kanila, ang paggamit ng siwak sa kaliwa ay mas mainam para sa kanila. Bakit? Kasi nga, since na ang justification ng paggamit ng siwak ay paglinis o pagtanggal ng dumi, therefore, mas mainam na gamitin ang kaliwa. Yun ang kanilang ano. Okay? Pero majority of the scholars, ang sunnah ay ang kanan. Linaw? Now, anong patunay na ito ay kanan, mga kapatid? Mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha nagsasabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nagugustuhan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsimula sa kanan sa kanyang pagsusuot ng sapin sa paa, yung pag gano'n na tsinelas, o sa atin ngayon, sapatos. So kahit kayo ay pwede natin i-apply yung sunnah yun kapag tayo naglalaro ng basketball. Diba, pag nagsuot tayo ng ating basketball shoes, ay kanan ang bismillah, tapos gamitin mo yung kanan mo una mong yan mo yung kanan mo. Malinaw? So sa katuparan mo na yung sunnah, mashallah tabarakallah. Then, ngayon din, sa pagchinilas tayo, yun din, kanan ang unang isusuot dati sa sunnah kasi yun ang ginagawa ng Propeta sallallahu. Mahirap ba ito gawin? Hindi. Diba? Hindi siya mahirap gawin, mga kapatid. Sa tuwing nagsasapatos tayo, nagsisinilas tayo, kanan. Sa buhay mo ang sunnah, alhamdulillah. Diba? Then of course, yung ganun din, yung at anumang iba, at gayon din yung pagsusuklay. Ang Propeta sallallahu ay ginagamit sa kanyang pagsusuklay, walang iba kundi kanan. Pag-aayos ng balbas, pagsusuklay, that is tinatawag na kanan. At anumang ibada o anumang paglilinis sa lahat ng kanyang gawain. Maliban lamang sa mga specific na o certain na nakalagay sa hadith na kaliwa ang inumpisahan niya. Halimbawa, yung unang pagpasok sa loob ng palikuran, kaliwa. Di ba? Sa loob ng palikuran. Ikan. Ang pagpasok sa palikuran, sunnah ang pag-ano? Yes, magsuot ka na sa palikuran. Kanan pa rin ang ano mo kasi pangkalahatan yun. Ang Propeta nakalagay sa hadith, tiyamun fi tana'ulihi. Ang Propeta ay namamangha siya, nagugustuhan niya yung gamitin yung ang kanang kamay na sa kanyang pagtsitsinilas, pagsusuot ng sapin sa paa. So, walang sinabi kung lubas mo ng baha sa loob o labas ang sa palikuran. Pero, kapag nasa loob ka ng pagpasok ng palikuran, sunnah ang pagpasok na unang ihakbang mo yung kaliwa mo. Kasi yan ay ginawa ng Propeta sallallahu. You know? So, yun yung mga kapatid. Basta yung nasa loob ka ng palikuran, ay magbibihis ka. Anong mas mainam, kanan o kaliwa? Pagsusuot ng pants. Kanan. Hindi porke sa loob ng CR, kaliwa na lahat. Halimbawa, pag sasiwak ka, kanan ka rin. Malinaw? So, yun. Hindi natin na ipon yan. Wag mong damay-damay na. Lahat na na kaliwa na yung unang yakbang sa loob. Lahat kaliwa na nalagay doon. Doon. Hindi ganun. You know? Hindi ganun, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? So, clear ba sa'yo yun? Ba't may nagturo ba sa'yo na kailangan kaliwa? Kaliwa may nagturo sa'yo. Kasi, ang paglabas ng tao sa palikuran, kaliwa o kanan? Kanan. Paglabas mula sa palikuran, kanan ang sunnah. Pagpasok kaliwa. Kasi nga, yan ay lugar ng dumi. Lugar ng dun ng syaitan. You know? So, yun yung mga kapatid. Yes. Yes, dua. Sure. Allahumma inni a'udhu bika min al khaba'ith. Lahat yan ay masasaklaw ng ating sa mga susunod, inshallah. Okay, marino ba sa'yo?
mali ang Okay. So, ang siwak ay isang uri ng ibada na sadyang ipinag-utos, lalo na kapag itatayo sa sala, kahit walang dumi na tatanggalin. At anumang ibada na sadyang ipinag-utos ay ginagawang gamit ang kanang kamay. Okay, linaw. Maliban lamang sa mga specific na kalagayan. Ikalawang bahagi, bilang panghuli mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, saan to? Ang pagsisimula sa kanang bahagi ng bibig. Tapos sa kanang bahagi. Pagsisimula sa kanang bahagi ng bibig. Ibig sabihin, bibig natin, di ba, kanang gamay, kasi sunang kanan. Now, saan part ng bibig natin ang uunahin? So, dito sa right or dito sa left? Okay. Pero grabe nung pati ito, pinakikialaman ng Sharia. Subhanallah. Ganun yung relihiyon natin, mga kapatid. You know, paano pa kayang divorce? Paano pa kayang pag-aasawa? Paano pa kaya yung tinatawag na talak? Paano pa kaya yung subhanallah? Which is malaking concern sa lipunan. Di ba? Paano pa kaya mga bagay na ito? Yung ito maliit na bahagi, pati dito ka na. Pakikialam pati pag-uusapan pa natin itong kung ano. Subhanallah. Kaya, di ba, nakakamanghay relihiyon natin. So, inirekomenda na simulan ang paggamit ng siwak sa kanang bahagi ng bibig. At ito ay napagkaisa ng 4 na madhab, Hanafiya, Maliki, Shafi, at Hanbali. Patunay mula sa sunnah, ito ay batay sa pangkalahatang sinabi ni Aisha. Ayun nga, ng professor, nagugustuhan niya. Ito ay pangkalahatang hadith na proof, nagugustuhan niya na magsimula sa kanan. Kaya pag nakabot tayo ng pera, di ba, pag nakabot tayo ng anumang iniabutan sa ating kapatid ay kanan. Sunna yun. Di ba? Pag nag-receive naman tayo, kanan din. You know? So, kapag tayo ay sabihin natin, kapag basta makikita natin, pag nagsusuot tayo, kanan. Di ba? So, lahat, pag nagbigay tayo, binibigay natin doon sa mga sinumang nasa unang kanan, alayman o fal-ayman. Diba? Sa Sharia, makikita natin, yung etiquette, actually yung etiquette ng pagbibigay, hindi kung sino yung paborit mo. Kahit nasa gitna siya, yun ang unang bibigyan. Kung sino yung una, kung sino yung nasa kanan. Ano yung patunay? Ang patunay, mayroong isang sahaba katabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos doon siya, sa gitna si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pagtanungin natin, sino ba si Abu Bakar sa relationship niya Propeta sallam? Napakalapit. Kaya nga't isa sa mga naunang khalifa. At binasagan sila doon na magkamukha. Si Abu Bakar pati si Prophet Sallam, kasi sobrang lapit nila, lagi nang kakasama, maghalos magkamukha na sila. Di ba? At ganun yung fadl ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mayroong pagtitipon na itong sahaba na ito hindi kilala. Tapos si Abu Bakar ay sumunod, pangatlo. Tapos, nung nakita ngayon niya, na Prophet Sallam, may inabot siya ngayon na parang, alam mo, nag-ano ba yung iniinom. Di ba? Sa halip na iabot doon sa kay Abu Bakar, kasi siya mas malapit na kaibigan, ay inabot niya doon sa tinatawag na nauna sa kanya. At sabi niya, al-ayman o fal-ayman. Ibig sabihin, kung sino yung nauna, sino yung nasa kanan, siya yung dapat mauna. Hindi yun. Sa atin kasi, iba ngayon, ay kung sino doon mo muna ibigay, favoritism ba? Kung sinong friend, kung sino mas malapit, kung sino yung tinatawag na alam na this. You know? So, ang Propeta Muhammad sallam, laging inuuna yung kanan. Tandaan natin yan. So, kung kaya, bakit dito ay sunnah na umpisahan sa tinatawag na kanan. Okay, mga kapatid. So, yung mga pangunahing tuntunin, sunnah muakkada, mataas na inirecommend ang sunnah na pagkaisahan ng 4 na madhab, wala pagkatalo sa pagiging sunnah dito, bahagi ng fitrah, paglinis ng pang-spiritual, ginawang propetang araw-araw. You know? At ang siwak, daan sa kalinisan at kaluguran ng Allah. So, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng komprehensibong gabay sa tamang paggamit ng siwak ayon sa mga turo ng Islam mula sa pagiging bahagi ng natural na fitrah hanggang sa mga tiyak na kalagayan kung kailan ito ginagamit, mga kapatid. So, ang siwak ay higit pa simpleng paglinis ng ngipin. Ito ay isang hagdaan upang makamit ang kaluguran ng Allah sa pamagitan ng pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, diyan po nagtatapos ang ating presentation. Hope mayroon kayong natutunan, inshallah. Sinong gusto ng nito? So, yung file na ito, pwede kong iano to sa tinatawag na sa PDF. Iano ko sa group chat natin. You know? Every gagawin ko ng slides every topics natin. Inshallah. So, wala namang tanong? Allahu alam sa mga. Di ba, Ustaz, ang